worship you, as we worship you, God, Lord Jesus, take your place. As we worship you. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon, ang pinagtipon na po kayo, Panginoon, para pagbulay-bulayan ng iyong mga salita, Lord Diyos God. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, 2-3 ba na nagkatipon sa iyong pangalan ay nasa kalagitnaan ka namin. Si pagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kanya-kanyang kaarawan, at sila'y nangagsugo at ipinatawag ang kanilang tatlong kapatid na babae upang magsikain at magsiinom ng nakasalo sila. Na magsiharap sa Panginoon na si Satanas ay naparoon din naman kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Na magkagay sumunod si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoot pa rito sa lupa at sa pagpamanhik manaog doon. Hindi mo ba kinulong siya at ang kaniyang sambayanan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kaniyang mga kamay, ang kaniyang pag-aari ay dumami ito sa ipay. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon din ang nag-ayos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sabi dito, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Diyos. Kaya sinasamba ka lang yan kasi lahat pinibigay mo sa Kanya. Kasi si Job ay isang pinakamayaman sa sinabi nito sa isa sa pinakamayaman na kanila ng malaki kasi hindi mo alam pa mangyayari kinabukasan. Tulad nga lang yung sabi yung mayaman na nag-ani ng marami, inani ng inani, tapos yung kamalig niya, hindi na magkasya yung inani niya. Tapos gusto pang magpagawa ng malaking kamalig para doon nilagay lahat ng ani niya. Tapos ang inisip niya kinabukasan, magpapahinga na lang siya, hindi na siya magtatrabaho, mag-ibigay na lang siya. Pero sabi ng Diyos, ang malakasan niya, bukas babawin ko lahat, babawin lahat. Bukasan, papalimutan. Kaya minsan, talaga tayo yung ilagat lagi sa Panginoon. Bagay, tao, para bigyan ka ng problema. Ngayon, pag nagpadala ka ron, maano ka na niya, mauunti-unti ka na. Hanggang sa mawala ka na sa Diyos. Nawawala na ng tiwala mo kasi sunod-sunod problema ibigay niya sa'yo, sakit. Binigay siya ng sakit, tinanggal yung yaman niya, yung anak niya. Sunod-sunod yung problema eh. Tinete siya ng Diyos eh. Binabayaan niya, huwag mo lang papatayin, di ba sabi mo? Nandiyan sa kanya, sa kay Satan. Gawin mo lang sungay, huwag mo lang siyang papatayin. Yun yung sa buhay natin, yung mga dinaraan ng problema. Nandiyan yung ako, nung namatay nanay ko. Siyempre, testing ulit yun. Mag-aano ka na nun. Ba't na ba yan? Magkakaroon ka na ng hate. Nandito ka sa abroad. Anong nasa Libya ka nun? Nagpasalamat pa ako sa Diyos. Nung naisip ko, Lord, nakasama ko siya na hanggang ganong taon. Yung faith agad ang sa isip ko. Inabot ko yung hanggang ganong edad niya. At naniniwala akong tinanggap ka niya bago siya na physical na pagkain, ganun din yung pagkain ng ating spiritual. Ang nakuha ko naman po sa buhay nito, kung ano po yung encounter mo sa Panginoon. Kasi kung wala siyang encounter sa Panginoon, hindi siya mananatili sa ganung kalagayan. Kumbaga, hindi mapanatili yung pananampalataya sa ganun. Kasi may mga bagay na pinahayaan ng Panginoon na para ang tao ay matuto. Halimbawa, katulad ng yung binasa natin, di ba? Pero sinabi doon na kumbaga, binigyan niya ng pagkakataon na subukin si Job. Di ba? Kaya kung ating napapansin, kung ating pong maaalala yung sinabi sunod doon sa 1 Corinthians 10:13 na alam niyo po ba yung verse na yun? 1 Corinthians
1 Corinthians 10:13, na ano bang pagsubok na dumating sa atin ay hindi hinayaan ng Panginoon na hindi natin kakayanin. Hindi siya din yung gumawa ng paraan para yung pagsubok na yun natin makayanan. We